Taglay po ng eskolta ang kapiraso ng ating kasaysayan. Pero tila nakalimutan na raw ito sa paglipas ng panahon. Kaya naman plano ng Metropolitan Manila Development Authority na muling buhayin ang dating sentro ng komersyo sa Maynila. At live mula naman sa Maynila, si Cedric Castillo may paandar. Cedric. Yes, Jessica, kung sa komersyo at saka sa pamimili at kung ano-ano pa, minsang kuminang daw itong kalye ng eskolta. Pero kung pupunta ka daw dito ngayon, meron ka pa rin makikita mga pira-piraso ng kasaysayan. At syempre hindi mawawala yung mga ganitong sulok-sulok na mga restaurant katulad nito kung saan merong isang family recipe na sikat daw. Sa ating paandar ngayong gabi, ang storya ng chicken pie na ito at ng kalye ng eskolta. Moderno na ang interior bilang pagsabay sa makabagong panahon. Pero ang may 4 na metrong lapad ng pwestong ito, 100 taon na raw na pagkain ang handog sa mga magagawi sa kalye ng eskolta sa Maynila. Mula pa raw taong 1912, hindi binitawan ng pamilyang nagmamay-ari ang sulok na ito ng eskolta. Halos wala pa lahat yung ibang mga buildings dito. O yung mga matatandang building dito sa eskolta, kasama na itong eskolta ice cream. Dekada 40 ng halos pulbusin ng gera ang lungsod ng Maynila, kasama na ang eskolta. At kung meron mang recipe na nakasurvive sa digmaan, ito raw ang chicken pie ng restaurant na ito, na hanggang ngayon tila bahagi na ng makulay na kasaysayan ng eskolta. Minsan may pumunta dito, mga matatanda na tatanungin nila, ito ba yung dating eskolta? Yung binibili na namin ng chicken pie, ganun siya kakilala. Pagkain, shopping, komersyo at maging sining. Minsang naging sentro ng buong Kamaynilaan ang kapirasong kalsadang ito sa gilid ng Ilog Pasig. Mula sa kalyeng walang kaaksyong-aksyong nagaganap noong panahon ng pananakop ng mga Kastila hanggang sa maging commercial hub ng dumating ang mga Amerikano. Mabilis daw na nakabangon ang eskolta matapos padapain ng World War II. Ayon sa residenteng si Lucy, kapag tambay ka noon ng eskolta, bongga. During the 60, ang mga tao dito talagang medyo high class dito. Diba? Maraming namimili dito. Most of them naka-shoes. It was like a street mall. A street mall which had boutiques and everything. And even like I said, there was a recording studio, the offices of the movie industry. Pero ngayon, isang pasada sa kahabaan ng eskolta. Makikita ang naluma ng mukha ng kalye. Ilan sa mga gusaling mula pa sa imahinasyon ng pinakatanyag na mga arkitekto ng bansa. Hindi lang mistulang nalimot, tinalikuran pa. Ang dating kinang ng eskolta, tila kinalawang na. When Makati began slowly, the foreign companies left and went and put their offices in Makati, Ayala Avenue. That's the beginning of the slow deterioration and hoping pa rin na talagang may ayos naman ulit to bring tourists, di ba? Sa muling paglayag ng Pasig River Ferry, napansin daw ng Metro Manila Development Authority na ang bulto ng mga pasahero, eskolta ang destinasyon. Dahil dito, iminumungkahi ng MMDA ang pagtatatag ng Eskolta Redevelopment Administration para muling buhayin ang kalye. Malakas talaga yung destination ng eskolta dahil maraming mamimili ngayon sa Divisoria, Chinatown, maraming pumapasyal, kumakain, at malapit din yung Santa Cruz Church, makakarating din ng Quiapo. So, yun nakikita kong halaga ng paglilink sa redevelopment ng eskolta. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa Eskolta Commercial Association Incorporated o ECAI kung paano muling bubuhayin ang eskolta. It's the people who have been here. We every day we discover more stories about Eskolta. We really have to make a plan on the long term. I think none of this will happen overnight. Marahil hindi na raw kaya pang humabol ng eskolta sa tayog na darating ng mga karatig nitong syudad. Hindi na rin daw ito hangad ng mga nangangalaga ngayon sa dating buhay na kalsada. Pero kung itatakda raw ng panahon, ang eskolta pwedeng maging daan para makadungaw sa hinaharap at sumulyap sa nakaraan.
Okay, Connie, para sa kaalaman ng mga viewers natin, itong Escolta Street ay mahalaga rin yung kasaysayan nito, history nito para sa GMA Kapuso Network dahil itong building na nasa kanan ko, yung Calvo Building, ito yung site ng kauna-unahang opisina ng Radyo DZBB. Samantala ay bukas nakatakda naman ang schedule ng pagmi-meeting o pag-uusap ng MMDA at ng EKAI para nga dito sa redevelopment ng Escolta Street. Connie? Yes, Cedric, napakaganda talaga ng Escolta. Nakita natin yung mga larawan noon, pero ngayon talagang mukhang mahihirapan at matatagalan bago muling makita natin yung mga ganda na nakita natin sa mga picture o mga larawan. Ano ba daw yung specific na uunahin ng MMDA na gawin sa Escolta? Ang plano so far kasi ito pagmimitingan pa yung final plan nito ng EKAI o yung administrator nitong Escolta at saka ng MMDA. Pero so far yung nabanggit nila sa atin, ang isa sa mga tina-target nila is gawin itong food hub, itong Escolta Street. And at the same time, syempre pagpatuloy pa rin yung promotion ng kanilang local tourism dito kasi meron silang at least 7 na mga heritage buildings o yung mga lumang buildings. And then balak din nila siguro ibalik yung activities dito, tsaka yung mga komersyo, tsaka yung mga pamilihan. Of course, ang sabi ng administrators nitong Escolta, medyo mahaba-habang planning, mahaba-habang programa at mahaba-habang trabaho pa yung kakailanganin para bumalik yung dating kinang nitong Escolta, Connie. That's right. You mentioned food hub, Kamo. Nakita natin dun sa video, napakaraming mga naninirahan doon sa gilid, di ba, na mga street families, ika nga. Paano ba nila i-coordinate din ito? Of course, ang daming kailangan mga ahensyang magtulong-tulong para rito, bukod pa doon sa mismong pamunuan dyan mismo sa Escolta. Sa aspetong yan, Cory, ang sinasabi sa atin ng mga namamahala dito sa Escolta, kailangan daw nila yung cooperation. Tsaka syempre yung tulong ng local government o yung city government ng Maynila. Kasi hindi naman nila daw kakayanin ito ng sila-sila lang. Kasama na dyan syempre yung security at tsaka yung promotions din para masiguro na yung kumbaga planchado yung magiging plano nila dito sa redevelopment o yung rehabilitation, if you may, nitong Escolta Street, Connie. Yes, may budget bang inilalaan o ilalaan ang MMDA para dito, Cedric? At may timeline ba sila kung sakasakali? Dahil alam naman natin, minsan may mga proyektong hanggang simula lang. Yung budget tsaka yung timeline, Connie, wala pa sila nababanggit. In fact, gaya nung nabanggit natin, tomorrow, if I'm not mistaken, around 11 a.m., meron silang mag-meet itong MMDA tsaka yung EKAI o yung administrators para kumbaga ilatag kung ano yung mga plano na kailangan gawin para dun sa redevelopment itong Escolta, Connie. Alright, sana nga matapos yan at hindi lang hanggang salita. Cedric, maraming salamat, Cedric Castillo, sa iyong paandar.